balita, mga menor de edad, nire-rape. Ang nang-rape, menor de edad din. Nasa dilim sila. Kailangan nila si Jesus. Di po ba? Dahil sila ay nasa dilim. Pero, ang sabi po ng awit 119, verse 105, ang sabi doon, your word is a lamp to guide me, and a light for my path. Sa Tagalog po, awit 119, verse 105, ang salita mo ay tanglaw, na sa akin ay patnubay, liwanag na tumatanglaw, sa landas kong daraanan. So, ganun po kahalaga yung salita ng Diyos, ang Biblia. Kaya si Jesus, ang salita, kaya sabi, ang salita mo ay tanglaw sa aking daraanan. Kaya kung ikaw ay Kristiyano, kine-claim mo ikay Kristiyano, pero wala kang salita ng Diyos na binubulay araw-araw, madilim ang iyong dadaanan. Madilim lagi ang iyong isipan. Amen? Dahil ang sabi, ang salita mo ay tanglaw. Ito yung patnubay doon sa dadaanan mo. Ganun kahalaga po ang Panginoong Hesus. Kaya sabi ng Panginoong Hesus, ako ang katotohanan, ako ang daan, ako rin ang buhay, ako rin ang ilaw, ako rin ang tagapagligtas, ako rin ang darating na hukom. Bago hindi mo siya kikilalanin, siya pala ang lahat. Kaya pala Colossus, di ba? Colossus 2:20, 2:10, you are complete in Christ. Kaya kapag nakilala mo si Kristo, kumpleto ka na. Amen? At kailangan po yung ilaw na yan ay kailangan pong magliwanag. So, ako, ang tagal kong Kristiyanong nasa dilim. Dahil wala po kong salita na binubulay araw-araw. Hanggang sa ako'y nagkaroon po ng uhaw sa salita ng Diyos. Yung pala ang kulang. Kaya kung ikaw man ay isang Kristiyanong napakatagal na, pero wala kang salita ng Diyos na binubulay araw-araw, hindi ka magtatagumpay. Dahil ang salita doon ng Diyos ay tanglaw sa iyong daraanan. Na kung mayroon mang hold-upper dyan sa dulo, dahil ikaw ay nagbubulay-bulay ng salita ng Diyos, yung salita ng Diyos ang tanglaw, ililiis ka ng daanan. Amen? Ganong kahalaga po ang salita ng Diyos. Dahil ang salita po ng Diyos ay buhay. That every time na binabasa po natin ito po'y buhay. Diyos yung mismo nagsasalita sa atin. Nakikinig tayo sa kanyang instruction, sa kanyang mga payo. Araw-araw. Kaya yung iba, alam nyo, hindi kayo tatagal. Dito mismo, sasabihin ko na sa inyo. Kaya yung iba hindi rin tumatagal bilang Kristiyano dahil walang salita. Kaya ang gagawin ng Diyos ng kadiliman, dadalahin sa dilim dahil walang ilaw. Di ba? Pag madilim, kanya-kanya tayong hanap ng ilaw. Meron po akong flashlight dito. No? Kita nyo, may flashlight. At kung ngayon ay brown out, walang ilaw, ako may flashlight, natural, sa akin kayo susunod. Amen? Hindi ako pwedeng sumunod sa inyo. Hindi pwedeng ganyan ang lagay ng ilaw. Dapat ay nakatingin ka dun sa dilim, at yung mga kasama mo, yun ang susunod. At ito po si Jesus. Siya yung ilaw na dapat natin sinusundan dahil siya yung liwanag. Amen? Kaya sabi, si Jesus ang ilaw na dapat mong sundan. Kaya pag wala si Jesus, nasa kadiliman ka. Ganyan, patay ang ilaw. At dahil brown out, pag ikaw humakbang, hindi mo alam may balon, hulog ka. Amen? Kaya, ite-treasure nyo si Jesus Christ. Mamahalin mo siya. Na ngayon kita nyo, na dati, yung mga kaibigan ko, na dating mga pasaway, dahil ako din ay pasaway, ngayon ay naririto na. Bakit? Meron ng ilaw. Labagamat namamatay paminsan-minsan, hindi pwedeng hindi magliliwanag yan. Dahil makapangyarihan po ang Diyos na tinanggap natin kesa yung Diyos na nasa sanlibutan ito. Amen? Siguradong magliliwanag ka.
Praise the Lord! Kung gusto nyo pong lalong lumiwanag ang inyong ilaw, ang sabi doon sa Isaiah 58:10, kung ang nagugutom ay pakakanin nyo at tutulungan. So, dalawa, pakakainin at tutulungan. Hindi pakakainin at mumurahin pagkatapos. Ang takaw naman ito. Ha? Ang sabi rito, pakakainin nyo at tutulungan. Ang kadilimang bumabalot sa inyo ay magiging tila liwanag sa katanghalian. So, yung palang mahilig magpakain, laging nagliliwanag yan. At ang liwanag niya ay para daw liwanag sa tanghali. Di ba sa tanghali napaka-init, liwanag, na talagang hindi ka makatingin sa araw? Sino yung magliliwanag ng ganito? Yung maghilig magpakain. Amen! Eh ano naman ang tawag sa mahilig kumain? Brown out. Dahil ang sabi, yun daw, mahilig magpakain sa nagugutom, ito daw ay magiging liwanag sa katanghalian. No? Hindi ka mauubusan. Bakit? Nakikita kasi ng mga tao si Kristo sa iyo. Di ba si Jesus Christ? Sunod na sunod sa kanya maraming tao, 5,000 tao. Anong ginawa niya? Pinakakain niya. At kinabukasan, hinahanap na naman siya. Sabi ni Jesus, alam mo bang hinahanap ako ng mga tao yan hindi dahil sa himala? Sa John 6, basahin nyo. Hinahanap ako ng mga yan dahil nabusog sila kahapon. Hallelujah! Si Jesus po nagsabi niyan, hindi ako. John 6, basahin nyo, nandun yan. Kaya pala sabi niya, ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Ang sino man lumapit sa akin, hindi na magugutom. Praise the Lord! No? John 5:20-21. Ang sabi rito, kaya pag tinanggap na po natin ang Panginoong Yesus, ang sabi ni John, Apostle John, at nalalaman nating naparito ang anak ng Diyos at binigyan daw tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos. At tayo ay nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Jesucristo. Ito ang tunay, praise the Lord, ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Verse 21, mga anak, ang sabi, lumayo kayo sa Diyos-Diyosan. Meaning, sinabi na po ng Biblia, napakalinaw na si Jesus ang tunay na Diyos, si Jesus ang buhay na walang hanggan. Kaya sabi ng verse 21, lumayo kayo. Pag hindi si Jesus, lumayo kayo, tumalikod kayo. Amen? Umalis kayo sa Diyos-Diyosan. Hindi yan tunay na Diyos. Kaya Diyos-Diyosan, baril-barilan, bahay-bahayan lang yan. Hindi yan tunay. So kaya sabi, ang salita ng Diyos ay tanglaw sa iyong daraanan. Ito'y tanglaw na papuntang langit. Makikita mo ang daan. Si Jesus yung salita. Si Jesus ang daan papuntang langit. Amen? At sinabi rin ni John, si Jesus din ang tunay na Diyos. Ang buhay na walang hanggan. Saan ka pa? Hallelujah! Amen! Napakarami nating Diyos na nakilala. Na mismo ako noon litong-lito. Sino ba talaga ang Diyos? Ang daming Diyos. No? Dahil, kaya po pala tayo lito, dahil hindi natin binasa yung salita na tanglaw sa daraanan, na siyang patnubay, na siyang gagabay sa atin. Sino po ritong walang Bible? Wala po kayong tanglaw. Wala kayong gabay sa inyong paglalakad. Kaya kung saan-saan po kayo makakarating. Kaya pag kayo nahila ng asong lobo, pupunta kayo doon. Bakit? Wala kang ilaw. Men, at habang binabasa po natin ang salita ng Diyos, patindi ng patindi po yung ating ilaw. Magliliwanag yan. Tiyak po yan. Amen? So, ang sabi po ng 2 Corinthians chapter 4, verse 3 and 4. Tingnan naman po natin. Dahil si Jesus daw po ang tunay na Diyos, meron po ngayong gagawin ang kaaway. Ang Diyos ng kadiliman. Ano ngayon ang trabaho ng Diyos ng kadiliman?
Ang sabi dito sa 2 Corinthians chapter 4 verse 24, at kung ang aming ebanghelyo ay natataklubangan pa, ito ay may talukbong sa mga napapahamak. Pag sinabing talukbong, ang salita ng Diyos, bagamat nakikita at binibigyan na ng Bible, ayaw pang basahin, may talukbong. Pag sinabing may talukbong, may cover. At ang cover po ng Bible ay spiritual, hindi nyo nakikita. No? Verse 4, na binulag ng Diyos ng sanlibutan ito, si Satanas, ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisimpalataya kay Jesus, upang sa kanila ay huwag sumilang ang kaliwanagan ng ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. So merong, dahil sinabi ng Biblia, si Jesus ang tunay na Diyos, si Jesus ang ilaw ng sanlibutan, si Jesus ang tagapagligtas. Di po ba? Yun ang sinasabi ng salita. Kaya ang merong trabaho yung kanyang kaaway, si Satanas, bulagin ang isipan mo para hindi mo makita ang liwanag ng ebanghelyo. Pag sinabi pong ebanghelyo, yun po ay buhay ni Jesus. Hindi mo makita kasi merong hindi mata mo ang bubulagin. Ano raw ang bubulagin sa'yo? Pag-iisip mo. That's why the Bible, the Word of God, is the food of your soul, your mind. Soul is your mind. Parang di nakakaintindihan. Ulit, marami yatang hindi lang bulag, bingi pa. Ang sabi, si Satanas ang bumubulag sa isipan ng mga tao. Dahil hindi raw sila naniniwala kay Hesukristo, sa Ebanghelyo. Ito po yung Ebanghelyo. At dahil kailangan ilayo ni Satanas, ang Diyos ng kadiliman, ang mga tao sa Ebanghelyo na siyang larawan ng Diyos. So makikita nyo, bakit hindi mata ang binulag? Para tuluyan ang hindi makakita. Bakit isipan? Dahil ang isipan po, siya ang nasusunod sa ating tatlong katauhan. Sa katawan, kaluluwa at espiritu, ang isipan nyo ang nasusunod, kaya kayo naririto, naisip ninyong magsimba ngayon. Amen? Nagdesisyon ka kahapon pa na ikaw ay magsisimba ngayon. Kaya, ang isipan po, ang binubulag ng kaaway, iaalis sa isipan mo, makalimutan mo na, linggo pala ngayon. Amen? Trabaho po yan ng Diyos ng kadiliman. Ang Diyos ng sanlibutang ito. Siya ang gumagawa nun. Amen? Okay. Kaya may trabaho yung mga tinatawag na ilaw ng sanlibutan. Tayo po ay ilaw ng sanlibutan. Ano ang ating trabaho? Lucas 24 verse 47. Ano ang trabaho ng mga ilaw? Sa kanyang pangalan, kay Jesus, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat daw ipangaral sa lahat ng bansa magmula sa Jerusalem. Kaya ang kaligtasan po, simula po yan sa Jerusalem. Na ngayon, ang Jerusalem ay talagang inaatake. Kaya tayo na tinatawag ng Diyos na ilaw ng sanlibutan, let's pray for the Jerusalem dahil sa kanila po nagmula ang kaligtasan. Kaya sabi, ipangaral ninyo ang pagsisisi at kapatawaran. Ibig sabihin, ganito po yung pangangaral. Alam mo ba na ang kasalanan ay bayad na? At ang kailangan mo na lang ay magsisi para makatanggap ng kapatawaran. Dahil binayaran na yan ni Jesus, at trabaho mo yan, at trabaho ko yan. Dahil ikaw ay ilaw. Kaya sabi, kung ikaw na ilaw, meron bang kandila na nanilagay mo sa dilim, tapos sinara mo pinto? Wala. Kaya sabi, ilagay ang ilaw sa ibabaw ng patungan para lahat ay matanglawan. Men? So, ipangaral ninyo. May nakita kayo, kaibigan, kapatid, kapitbahay. Alam mo, kaya ganyan ang buhay mo. Nasa dilim ka. Kailangan mo ng liwanag. Kailangan mo ng ilaw. At yun ay si Jesus. Very simple word. Alam mo ba na ang kasalanan natin ay bayad na? Meron lang tayong
kalaban dito na siyang